na tayo sa ating sermon. The hidden struggle, mga kapatid. Romans chapter 7, verses 7 to 24 or 25 actually. Now, going back sa gospel journey, mga kapatid, part 2 yung pag-uusapan natin today. Kasi part 1 ng chapter 7, diniscuss ni Pastor Harvey yan, verses 1 to 6. And sabi ko nga, last week, si Pastor Harvey, he talked about what happens. What would happen kung meron tayong good relationship sa ating Panginoon? Ano mangyari? Di ba? Sabi niya, we will be fruitful. Di ba? Magkakaroon tayo ng magandang mga bunga. At dito rin pumapasok yung palagi nating sinasabi when pagka may baptism, the old has gone and the new has come. Kaya yung title niya, The New You. Di ba? New You. Okay. Bagong contact lens, mga ganon, di ba? Sabi ko, umupo ka sa harapan, di ba? Yan. New Year, New You. So, ano yung mga bago sa inyo? Okay? Ano yung mga bago sa sarili mo? Okay? Now, kasama ba yung mga sa pagbabago, yung magandang pagbabago o hindi magandang pagbabago? Mga ganon. So, sana naman puro maganda yung pagbabago na meron sa atin kasi Christ is with us or we are with Christ, di ba? So, now, andun na tayo. Sabi ni Pastor Harps, you are a new you are unleashed, di ba? And you are in a union with Jesus Christ. So now, sa second part, mga kapatid, ng chapter 7, this part will remind us or actually warn us, okay, so that we won't overlook something very important. Okay, maganda yung pinag-usapan natin last week kasi, okay, na kay Kristo ka na. Parang sa mga story, happy ending, mga ganon-ganon na yon. They live happily ever after. Pero during sa relationship nyo ng ating Panginoon, dapat may hindi natin ma-overlook yung mga bagay na hidden struggles. Kasi pagka in-overlook natin mga yan, magkakaroon tayo ng mga problema, mga kapatid. There is a real battle happening within us every day. Okay? So, think back, sino yung mga hindi naka-experience ng problema the past few days? Pakitaas ang kamay kung wala man lang akong na-experience na struggle the past few days. Di ba meron? Kahit konti meron. It's either personal or struggle mo sa ibang tao, meron at meron yan. And this is a trap, mga kapatid, to think na dahil na kay Kristo na ako, okay, hindi ko na ma-experience yung battle against yung sin, hindi ko na ma-experience yung struggles about something dahil na kay Kristo na ako. That's a trap, mga kapatid. It's a trap to think that hindi na ako affected ng real battle na nangyayari dito sa mundong ito. Spiritual battle. Because you are in a union with Jesus Christ. At yun yung pag-uusapan natin sa araw na ito, mga kapatid. It is a reminder that we should not act like we have reached our goal. Okay? Hindi pa natin nakamtan or hindi pa natin naabot yung goal natin. So we should not act that like we have reached our goal. Andito pa lang tayo sa mundong ito. Kasi even if we are with Christ, we still experience genuine temptations. Amen? Kahit na sabi mo Kristiyano ka, you still experience genuine temptation. And minsan, bumibigay tayo. Minsan, nagiging successful tayo. But regardless, araw-araw, hinaharap pa rin natin yung mga struggles na yun. Di ba? They may be hidden, they may be kitang-kita sa buhay natin, pero the fact is, araw-araw, hinaharap natin yung mga challenges ng buhay, especially sin, mga kapatid. We need to see the reality that we are still struggling habang nandito tayo sa mundong ito. Okay? Because if we don't, tayo din yung magsasuffer. If we don't see that we are struggling, tayo magsasuffer. And worse, baka makamislead pa tayo ng mga tao sa paligid natin. Uy, Kristiyano, grabe. Hindi man lang siya natitinag, hindi man lang siya naapektuhan ng mga problema, hindi man lang siya tinatablan ng mga problema. Maybe we are living a hypocritical life, kung ganon, mga kapatid. And it could lead others to stumble. Kasi magkakaroon sila ng ibang idea about living a Christian life. So, the hidden struggle. Again, yung question natin kanina, sino yung may tinatagong struggles? Di ba? Naitanong ba yun? Kasi pangalawang question pala yun.
Yung isang question natin, di ba? Ano yung mga naitago natin or currently are you struggling with something? Ano yung mga bagay na yon? Possible scenarios, itinatago mo yung struggle mo or hindi ka aware na may struggle ka pala. Di ba? It happens sometimes. Yung topic natin today is something like that. Yung struggle na minsan hindi mo masyadong pinapansin or nakatago lang under the surface, kumbaga, but once na napansin, hindi na mapigilang lumabas. Okay? Ganun yun. So, looking back, sino yung naka-experience ng mag-discover ng mga hidden gem noong after pandemic? Diba? Ang dami natin nakikita sa Facebook, hidden gem, hidden paradise, hidden coffee shop, hidden, waterfalls na napakaganda, mga ganun. Ang hilig natin mag-discover ng mga, parang nakawala tayo nung pandemic, no? Parang, uy, maganda to, puntahan ko. Uy, nakita ko yung picture, maganda to, puntahan ko, mga ganun. Magandang kainan and everything. So, ang dami-dami nating na-discover. Once na na-post sa Facebook, ang dami nang pumupunta sa Baguio, na-post sa Baguio or sa, yung isa? Sabaw Hunters, di ba? Pag na-post sa Sabaw Hunters, ayan na, nagsipuntahan na yung mga Sabaw Hunter dito sa Baguio, di ba? So, kasi hidden gem daw siya na kailangang puntahan. Okay? Yun, your hidden, ganun din mga kapatid, your hidden struggles are waiting to be discovered. So, mas maganda kung ikaw yung makadiscover ng mga hidden struggles mo. Mas mahirap kasi kung ibang tao yung makikita. So, sana, tinitignan din natin kung ano yung mga nasa atin, mga kapatid. Okay? I-discover natin yung sarili natin, may mga pinagdadaanan ba ako na dapat kong malaman. So that hindi ibang tao pa yung makapagsabi ng mga struggles ko. Alright? For us to understand this better, mga kapatid, I called a special guest para basahin yung text natin. Nasaan na ba siya? Yan. Kasi napakahaba po. Sa Romans chapter 7, verses 7 to 25. Pwede niyong sabayan habang nandyan sa pero ayan, MC daw kasi siya, kaya. Kayo pas yung nagsabi, di ba? So, let's read all together the Romans chapter 7, 7 to 25. What shall we say then? Is the law sinful? Certainly not. Nevertheless, I would not have known what sin was had it not been for the law. For I would have not known what coveting really was if the law had not said, "You shall not covet." But sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, produced in me every kind of coveting. For apart from the law, sin was dead. Once I was alive apart from the law. But when the commandment came, sin sprang to life and I died. I found that the very commandment that was intended to bring life actually brought death. For sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, deceived me, and through the commandment put me to death. So then, the law is holy, and the commandment is holy, righteous and good. Did that which is good then become death to me? By no means, nevertheless, in order that sin might be recognized as sin, it used what is good to bring about my death, so that through the commandment, sin might become utterly sinful. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. I do not understand what I do, for what I want to do, I do not do, but what I hate, I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. For I know that good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do. This I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is the sin living in me that does it. So I find this law at work. Although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being I delight in God's law. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind, and making my prisoner of the law of sin.
at work within me. What a wretched man I am! Who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God, who delivers me through Jesus Christ our Lord. So then, I myself in my mind am a slave to God's law, but in my sinful nature a slave to the law of sin. Amen. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, manalangin po tayo. Thank you, Jerwel. Let us pray. Oh Lord, we thank you for today. Salamat sa opportunity to study your word, Father. And Lord, we ask your presence be with me, Panginoon. Speak through me, Father. Lord, may we understand your word more nang sa ganun ay magamit namin, Panginoon, sa buhay namin, pang-araw-araw na pamumuhay namin dito sa mundong ito, Panginoon. Lord, whatever hidden struggles we have, we commit them to you, Panginoon. Nawa ay tulungan mo kami to resolve these things na meron sa amin na nagpapahirap, Panginoon. And Lord, may you guide us, Father God. We love you. Yan may pray. Amen and amen. So chapter 7, mga kapatid, basically, it is talking about what sin is, how sin works, and what sin does sa buhay natin as related to the law of God. Before we discuss yung points natin, mga kaibigan, sa araw na ito, we just need to clarify some things, okay? When we talk about the law, okay, pag nabanggit ko yung law, it is the law, okay, first, it is the law that God gave to His prophets, to Moses, yung mga nababasa natin sa Bible. It is the law that He gave it to us also. Yung tinatawag din nating Ten Commandments, andun na lahat yun. Plus the law that He has implanted sa puso't isipan ng bawat isa sa atin. Okay? Alam nyo ba na may implant sa inyo? Sabi ng Hebrews chapter 8 verse 10, di ba? For this is the new covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law or laws in the mind and write them on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. The Lord, mga kapatid, puts His laws sa puso't isipan natin. So no excuses. Okay? No wonder, alam mo yung mali at alam mo yung tama. Okay? No wonder, pagka gumagawa ka ng hindi maganda, there's something deep inside na hindi mo pakali. Kasi you're doing something wrong. That is because God has implanted His laws in your heart. Okay? Now, you'll know what's right and wrong. Di ba? Parang yung sa may lawyer tayo dito. Ignorance of the law is not an excuse. Di ba? Ganon-ganon sinasabi nila. Wala talagang excuse kasi God has implanted His laws sa puso't isipan natin. Ang tanong, nakinig ba tayo sa ating Panginoon? Pinakinggan ba natin yung law na, o tinanggap ba natin yung sinabi sa atin ng ating Panginoon? Or pinapakinggan ba natin? Right? Yun exactly yung text na binasa natin kanina, mga kapatid, from Paul, na binasa pala ni Jerwel. Even the most sincere religious person has an inner conflict. Okay? Even the most sincere na nagpupunta sa church, na hindi uma-absent, has an inner conflict. And eventually, kung hindi nabigyang address yung conflict na yan, inner conflict, it will bring frustration sa buhay ng isang tao. So, it is very important na alamin natin, okay, meron ba akong inner conflict? Meron ba akong inner struggle? Am I struggling with something? Meron bang bagay sa buhay ko na kailangang ma-address? Kasi kung hindi, okay, ang danger nito, it will bring frustration sa buhay natin. Though we are set free, sabi nga ni Pastor Harbs last week, though we are a new creation, mga kapatid, we are still at war with sin. Di ba? Though we are a new creation, free na tayo, but we are still at war against sin. We are engaged in a spiritual battle every day. The problem is, as we have discussed before, sa mga previous chapters natin, knowing the law would not save you. Knowing the law of God would not save you kahit memorize mo pa yan. Hindi kanyan kayang iligtas. The law could not justify your sins. Di ba? Kaya yung question ni Paul, yung sa
unang-unang verse na binasa natin kanina, is the law sinful? Is it old? Is it outdated? Mga ganon. By all means, no. Sabi niya, yes, the law could not save us. The law could not save you, but it does something very important sa buhay natin. Okay? At yun yung unang pag-uusapan natin ngayon. First, the law exposes sin. Pag sinabi natin expose, yung ipapa-experience yung isang bagay na hindi pa niya naranasan. For example, expose mo yung isang tao sa isang bagay na hindi pa niya na-experience. Mga ganon. Expose mo yung, bubuksan mo yung isang jar para ma-expose yung mga bakterya sa loob ng jar. Mga ganon. You expose it. Now, the law exposes sin. Think of it this way, mga kapatid. Sa mga nagda-drive dito. You are driving sa isang highway at medyo na-enjoy mo yung pagda-drive nang medyo matulin, maabot ka ng 100 or more, mga ganon, kph, di ba? And then all of the sudden, may nakita kang signage, 60 kph lang pala yung maximum. Di ba? So, sumusobra na, mga ganon. Now, there's the law. Alam mo na nagbabiolate ka pala ng law. Di ba? Kasi you're over the speed limit. Now, what would you do? Since nalaman mo na that you are violating something. Yung iba, babagal at susunod sa batas. Pero yung iba, funny, babagal lang kung may nakita ng LTO. May nakita ng, anong tawag dito? Mga nakatambay na polis. Kung wala, diretso lang, di ba? So, ganun yun. Sabi nga ni Paul, mga kapatid, hindi naman natin alam na mali pala yung pagnanakaw or yung coveting, di ba? Kung hindi naman sinabi ni Lord. I don't know kung nandyan. For I would not have known what coveting really was if the law had not said, you shall not covet. Sabi ni Paul doon. Now, there could be things in your life, di ba? Yung isa sa mga questions natin kanina, there could be things in your life right now na ginagawa mo na hindi mo alam mali pala. Di ba? Or you could have been doing something in the past na hindi mo alam mali pala. And then suddenly, God used someone to expose that sin sa buhay mo. Right? All of a sudden, God is revealing His law to you through a mentor, through a person, through a sermon, through His words. At doon mo malalaman na may mali ka palang ginagawa. Now, the question is, what would you do? Yun yung isang pinaka-importanting ginawa ng law ng ating Panginoon sa atin. It exposes the sins na nasa paligid natin. Or worse, ginagawa natin, mga kapatid. Without the law, we would not understand the gravity of sin. Hindi natin maintindihan kung gaano kabigat yung isang kasalanan. Hindi natin maintindihan na big deal pala ang kasalanan. That sin produces death, di ba? That sin causes separation from God. Without the law, hindi natin maintindihan yun. Di ba? God's law revealed to us the nature of sin, mga kapatid. At hindi lang yon. It also revealed yung impact ng sin sa relationship natin sa ating Panginoon. It also revealed yung impact ng sin sa relationship natin sa ibang tao. Sa tingin mo, if you keep on sinning, okay, mapapabuti ba yung relationship mo sa mga kaibigan mo? If you keep on sinning against them, if you keep on sinning against yourself, sa tingin mo, makakatulong ba yun sa relationship mo sa partner mo, sa mga kaibigan mo? Di ba minsan baka mapaaway ka pa if you keep on doing the wrong things sa buhay mo. Di ba? Now, ganun yun, mga kapatid. Without the law, we would be like what we are seeing in the world today. Just doing whatever we want to do. Di ba? If there's no law, gagawin mo lang kung anong gusto mo. So that's what happened. Nung nagkaroon ng law, alam na natin kung ano yung dapat limit natin, mga kapatid. We need the law to show us God's character. We need the law to show us that sin is violating God's character. Pero tignan natin, mga kapatid, yung verse 8. Sabi doon, but sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, produced in me every kind of coveting. That is after yung binasa natin kanina na hindi ko malalaman yung coveting kung hindi naman sinabi na bawal mag-covet. Now, sin is seized the opportunity given by the law to produce more coveting sa buhay ni Paul.
Paano nangyari yun? It's like sin sees the opportunity to do the commandment to produce more sins sa buhay ng isang tao. Di ba? The law exposing sin, mga kapatid, that is the true nature of sin. Sin is even using the very commands of God to pull us further away from God. Di ba? Parang ganito kasi yan. May mga tinatawag tayong human nature to rebel against law. Di ko alam kung meron kayo doon, pero meron tayong human nature na maging pasaway. Tignan mo yung katabi mo. Hindi siya yan. Okay? Malo, baka yung nasa isa pa. Di ba? Hindi naman pasaway ang katabi mo eh. Mabait yan. Di ba? Pero, meron tayong ganun. We just want to be rebellious sometimes. Di ba, pag may nakikita tayo sa do not touch wet paint, gaganon mo pa. Di ba? Pinakasimple na yun, di ba? Do not touch na nga, gaganon mo pa. Yung mga paintings, mga ganon-ganon, di ba? Do not take picture, di ba? Parang, bakit? Di ba? Parang magte-take ka pa ng picture, mag-selfie ka pa rin, mag-flash pa. Okay? Sa mga dito, bawal mo nang mag-jowa. Ganon, di ba? Parang doon pa sinasadya na mag-jowa kasi bakit yung kaklase ko? Meron. Bakit yung pinsan ko meron? Dalawa pa, mga ganon. So bakit ako wala? So, there is rebelliousness sa puso natin, mga kapatid, na parang gustong gawin kung ano yung bawal. Ito yung sinasabi ni Paul, when there was no law, gawin mo kung ano yung gusto mo. Walang bawal, di ba? Sino dito yung parang walang bawal sa bahay? Sige lang, okay lang. Kainuman mo tatay mo, sige, mga ganon. Bahala ka sa buhay mo, walang rules, di ba? Ganong bagay. So, how about if you grew up in a family na ang daming rules? Di ba? Ang daming bawal. Now, sabi ko nga, there is something inside us na gusto nating gumagawa ng kung ano yung pinagbabawal. But when there's the law, nagkaroon ng conflict, mga kapatid. Nagkaroon ng struggle sa buhay nating mga tao kasi nagkaroon na tayo ng limitation. And sin is capitalizing on that struggle to pull us away from God. Ang masaklap kasi ngayon, there is this rebellious idea na bakit naman kasi ang stricto ni Lord? Di ba? Bakit naman kasi ang daming bawal? Bakit bawal ito? Ito yung magpapaligaya sa akin. Di ba? Bakit bawal ito? Ito yung nagpapasaya. Di ba, Christine? Bakit pinagbabawal ito? Ito yung magpapasaya sa iyo eh. Di ba? Ang KJ naman ni Lord. Di ba? Parang may ganon eh. Bakit hindi pwedeng gawin ito? Ayaw ba ni Lord na lumigaya ako? Di ba? Inaano pa natin si Lord. Ayaw ba niya na ma-experience ko yung mga bagay-bagay? Di ba? What's worse is when we agree to the idea that we can stay with God, stay in a good relationship with God while doing the wrong things that we are doing. Yun yung trap ng sin, mga kapatid. Okay? Yun yung trap ng sin na pinipilit expose sa atin ng law. Kaya nga sabi sa verses 10 to 11, I found that the very commandment that was intended to bring life actually brought death. For sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, deceiving me, and through the commandment, put me to death. Okay? God has intended to bring good sa atin through the law. But sin saw the opportunity na pumasok sa eksena through those same laws na binigay ng ating Panginoon. Sin deceives us in a way that we do not see that we are being killed by disobeying the law. At yun yung ginagawa ng law, mga kapatid. It is exposing the nature of sin. Papagpanggap yung kasalanan. Okay? It is exposing sin. Minsan sinasabi na, okay lang, pumupunta ka naman ng church, bawi ka na lang sa church pagka Sunday. Gawin mo muna to, di ba? At least, ma-unwind ka naman. Di ba? Di ba? Mag-unwind ka muna ngayon. Bawi ka na lang sa Sunday, huwag kang malilate para matuwa-tuwa naman si Lord sa'yo, di ba? Makabawi ka sa kasalanan mo. Di ba? Or attend ka na lang ng life group ulit. Okay lang na gawin mo ito. Ganun yung trap ng sin eh. Di ba? It is deceiving us na alam na niyang kasalanan yun. Alam mo nang bawal yun. Pero
hahanap ng daan para pwede mong gawin. Di ba? And the trap is, you could do the things that you want to do while you stay in a good relationship sa ating Panginoon. But the law is exposing sin, mga kapatid. Kung ano yung bawal, bawal. Di ba? Kung dapat 60 kph lang, 60 kph lang, wag mong maunta ng 61, di ba? Mga nagdadrive sa ano dyan, nagdadrive sa expressway, mga ganon. 140, pag nagmamadali, di ba? So, yun yung isang importanteng ginawa ng law, mga kapatid. Noon, you can do whatever you want. Hindi mo alam yung law eh. Pero nung dumating na yung law sa buhay natin, now there is a limitation. Now, there are things, there is an option sa buhay natin. The sin exposes, the law of God exposes sin sa buhay natin. Now we can recognize sin. Now we can identify kung ano yung mga magbibigay ng sin sa buhay natin na pwede na nating iwasan. Kasi the law exposed sin. Di ba? Alam mo na nga, in-expose na ng law na kasalanan nito, lalapit-lapit ka pa. Hindi na kasalanan ng law yun. Kasalanan mo na yun. Di ba? Kung mag-fall ka pa rin sa kasalanan. Right? At yun yung unang-una. And pangalawa, mga kapatid, the law also exposes you. The law also exposes you. Ang ganda ng sinabi ni Paul, mga kapatid, sa verse 15. I do not understand what I do. Pangalawa. Ayan. Ayan. The law exposes you. Sabi ni Paul sa verse 17, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Diba? Na-try nyo na yung ganito, mga kapatid. When your mind is telling you to do something but your body wants to do another, yung parang nagko-conflict eh. Di ba? May conflict. To be more specific, sabi sa topic natin, how about your mind wants to serve God? Your thoughts, gustong pumunta ng church, gusto kong maaga doon sa church, pero yung katawan mo may gustong gawing iba. Di ba? Gusto mo nang matulog. Di ba? Gusto mo nang manood ng napakahaba. Ayun tuloy, na late gumising. Mga ganon. Yung utak mo gustong mag-serve, parang gusto ko talagang mag-serve doon sa tech ministry or sa ushering ministry. Mga ganon-ganon. Pero yung katawan mo, iba yung gustong gawin. Nung nag-uusap-usap kami dito, may mga gustong physical ministry, mga ganon. At saka aftercare, mga ganon. Si Christine yon, mga kapatid. So, pero, sometimes, yung katawan parang may ibang gustong gawin eh. Kayang-kaya ba ng oras ko? May pupuntahan pa akong iba, mga ganon. Pupunta sana ako sa church pero tinawag ako ng kaibigan ko, mga ganon. Your mind is telling you something na gusto mong gawin, but your body wants to do something else, mga kapatid. Diba? You want to do church pero ayan, sabi nga natin, gusto mo matulog, gusto mo maglaro, mga ganon. Your mind desires God, but your flesh screams its own desires. In this context, mga kapatid, Paul is representing every person who is under Jesus Christ. Minsan, this is a picture of a Christian conflict. Yung isang Kristiyano kasi, hindi madalas nakikipag-conflict sa ibang tao eh. Ang isang Kristiyano, ang conflict mo sarili mo. Di ba? You are fighting against yourself. This is a Christian conflict, a hidden struggle, sabi nga nung title natin. Again, ulit-ulitin ko, mga kapatid, hindi ibig sabihin na nabaptize ka na ilubog ka na sa tubig, pag ahon mo, poof, iniwan ka na ng kasalanan. Na parang, poof, di ba? Naiutot mo na yung kasalanan sa buhay mo. Wala na, di ba? Iniwan ka na ng temptation. Hindi ganun yun, mga kapatid. Sabi nga ni Paul sa verse 17, sin is living in me. Di ba? Napanood niyo yung Shutter? Yung camera na parang Shutter na horror movie? Hindi. Yung parang nakasakay sa kanya yung multo. Yun yung
Na-imagine ko pagka binabasa ko to sin is living in me, parang andun, nakasakay sa akin yung kasalanan. Di ba? Parang nakapulupot sa aking katawan yung kasalanan. Parang yun yung sinasabi ni Paul. According to most scholars, mga kapatid, when Paul was, yung sinulat niya ito, this is Paul talking on a present tense. Habang sinusulat niya yung book, he is admitting that he is still in a constant battle with sin. Okay? Present tense. He is not talking about his past self. He's talking as the Paul na missionary, as the Paul na church planter, mga kapatid. In the same way, ganun din tayo. Sin dwells in us also. Hindi naman ibig sabihin na sin is going to control you. Ang ibig lang sabihin nito ay sin is present sa buhay natin. Andyan, parang, ayan, sabi ko nga yung parang shutter, nakasabit sa'yo, naka-backride sa'yo, yung kasalanan. And everything you do, andyan siya, pinipilit na ipagawa sa'yo kung ano yung gusto niya. Now, yan yung nature ng isang katawan ng isang tao, mga kapatid. Gustong-gusto natin gumawa ng kasalanan kasi sabi nga natin, sin is living in us. That's why the law exposes you. Kung ano yung meron ka, kung sino ka, mga kapatid. Using the law or through the law, makikita talaga kung sino ka. That is what we mean by the law exposing us. Kasi yes, ito yung nakasanayan mo, gumawa ng kasalanan, mga kapatid. Ito yung gusto mo. Yung to oblige in the desires of your flesh. Ito yung magpapasaya sa iyo sa tingin mo. Kung gawin mo kung ano yung mga nakasanayan mong gawin. But here comes the law, mga kapatid, saying that what you're doing is wrong. Here comes the law saying that, anak, yung ginagawa mo, hindi yan makakabuti sa'yo. Di ba? Para bang sinasabi ni Lord na, oo na, anak, ang galing-galing mo magnakaw. Ang galing mo mag-snatch ng cellphone. Pero anak, hindi maganda yan eh. Tigil mo na yan. Di ba? Oo na, anak, parang napaka-natural mo magsinungaling. Kudos sa'yo. Pero, hindi naman tama yan eh. Itigil mo na yan. Yeah? That is not good, that is not right. Di ba, Christine? Di ba? Ganon yun, mga kapatid. Though yes, sanay na sanay tayong gawin yung isang kasalanan. Sabi nga natin, what are the things na ginagawa mo noon na parang nakasanayan mo nang gawin, pero nalaman mo na hindi pala tama? Parang yung ginawa ng law sa atin, it exposes the sins in our life. And right now, pangalawa, it is exposing who you truly are. Kasi, after mong nalaman na kasalanan pala yung ginagawa mo, ngayon, what are you going to do about it? Diba? Anong gagawin mo? Now, it's a battle between our nature and God's nature, mga kapatid. And sa buhay natin, sino yung mananaig? Okay? Without the law, di ba, gagawin mo kung ano yung gusto mo. You're free. Wala namang nagbabawal. But now, meron ng law, may option na. So, alin ang pipiliin mo? Sino ang pipiliin mo araw-araw? Di ba? Which nature are you going to pick? Di ba? Meron yung dalawa, di ba? God's nature, God's laws, or the law of yung sin. Now, alin doon yung pipiliin mo, mga kapatid? Meron yung napakagandang example dito na matagal nang sinasabi dito. Deep inside us, meron daw dalawang wolf, di ba? Now, yung dalawang wolf na yon, isa lang yung, sino sa kanila yung pinapakain mo araw-araw? Siya yung tataba, siya yung magkakaroon ng muscle, siya yung magde-develop ng bones, mga ganon-ganon. At siya yung lalakas. Think of it that way, mga kapatid. Sino yung pinapakain mo araw-araw? Is it the nature na gustong gawin ng Panginoon sa'yo? Or is it the nature na gustong sumunod sa mga kasalanan? Kasi kung sino yung finifeed mo araw-araw, siya yung lalakas sa buhay mo. Siyempre, kung palagi mong pinagbibigyan yung mga kasalanan sa buhay mo, siyempre, mas lalakas yun. Lulubog yung nature ni Lord sa buhay mo. And vice versa. Ganon din. The more you feed God's nature sa buhay mo, the more na mag-disseminate yung presence ng enemy sa buhay mo. Alright? So, think about this, mga kapatid.
When we do not do what we do not know is right and is good, we are revealing that sin is our master. Pagka pinipili natin na hindi gawin kung ano yung alam nating tama, pag pinipili natin na gawin, na hindi gawin yung alam nating totoo, we are revealing that sin is our master. Kasi parang inetsapuera mo kung ano yung tama eh. So ano yung inuuna mo sa buhay mo? So why don't we do what we know we should do? Why don't we do the things that God wants us to do? The law, mga kapatid, exposes kung sino talaga tayo, kung sino yung sinusunod natin, kung ano yung talagang kulay natin, kung sino yung master natin. The law exposes us, mga kapatid. So what now? First, we've learned that the law exposed sin. That sin is here, present in our lives, and always ready to deceive us. Pangalawa, we've learned that the law of God exposes us also. Mahirap palang sundin ang utos ni Lord. Di ba? Hindi pa lahat ng pagkakataon ay malakas ako at kayang-kaya kong sundin yung kagustuhan ng Panginoon sa buhay ko. Eto tayo, marupok. Di ba? Minsan, bumibigay, confused paminsan-minsan. So, paano na? What will happen to me? Mga kapatid. So, here comes point number 3. Only God or only Jesus will deliver us. Kasi may magandang question dyan si Paul mamaya. Pero bago yan, baka nalilito kasi kayo. I-clarify ko lang ito mga kapatid. Baka nalilito kayo. Sabi kasi natin dun sa chapter 6, we've been set free from sin. Di ba? I believe si Pastor Harves pa yung nag-sermon nun. We've been set free from sin. We are no longer slaves to sin. Pero ngayon, andito pa rin yung sin, kasama pa rin natin. Hindi pa rin natin maiwan-iwan. So, may conflicting ideas ba? Parang ganon yung question ngayon. May conflict ba yung chapter 6 sa kung chapter 7? Gagayahin ko yung punchline ni Paul. Definitely not, mga kapatid. Nope. This only shows how persistent sin is and how weak we are, mga kapatid. It only shows na hindi sumusuko yung kasalanan. It only shows na mahina tayo. So we need someone to deliver us from this struggle. We need someone to help us in this struggle. Sabi nga ni Paul sa verse 24 and 25, "Wretched man I am." Di ba? "Who will deliver me from this body of death? Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord." We cannot depend on ourselves to just follow the law and be saved, mga kapatid. We need Jesus. Victory over sin is found only in Jesus Christ. Sabi nga natin, as we continue our walk, as you go on with your Christian life, mga kapatid, expect that you will still fight and struggle against sin. Expect mo yan. Hindi mawawala yan. That's normal. We are not exempted from temptations. More importantly, we are not immune from temptations, mga kapatid. Kahit nasabihin natin Kristiyano tayo, kahit nasabihin natin araw-araw tayo nandito sa church, we are not immune sa temptation. Just keep in mind that every day there will be this hidden struggle between obeying and following the laws of God and obeying the desires of our flesh. Every morning when you wake up, mga kapatid, that struggle begins. Paggising mo pa lang, pagmulat mo ng mata mo, that struggle begins. At sasama sa atin yung struggle na yan, kakapit sa atin yung struggle na yan, hanggang sa pagtulog nating muli. Buong araw nating kasama yan, mga kapatid. So, we definitely need someone to deliver us. Kaya sabi, thanks be to God, binigay niyo si Jesus Christ. So, why don't you seek help from God? Diba? Ang ganda ka nga kasi nung pagkakasunod nitong topic natin from last week, diba? Parang, a new creation ka na. You are with Jesus Christ na. Di ba? And most stories, happy ending na yon. Pero, hindi naman lahat ng, naging sila na, ibig sabihin ba, smooth na hanggang mamatay sila? No. May mga challenges pa rin yan. Parang relationship pa rin yan, di ba? Okay, kinasal na sila, happy ever after, ganun na yan. Christine, hindi. Di ba?
May mga challenges pa yan, mag-aaway pa yan. At yun yung sinasabi natin ngayon. Ito na yun, yung during the relationship. May mga conflicting, ideas, conflicting personalities pa. Yes, you have accepted Christ. You are a new creation. Christ is in you, with you. Pero magkakaroon pa rin ng conflict, ng struggle between sin and following Christ sa buhay mo. Okay? Again, everyday kasama natin yan. And without Christ, mga kapatid, wala na din tayo. Puno na nga tayo ng kasalanan. Bumabalik-balik pa tayo kuminsan-minsan sa ating mga kasalanan na iniwan. So, paano na? Sin is rampant in these bodies of sin. Di ba? Sin is rampant sa mga katawan natin. We must look to Christ for permanent deliverance. So, only Jesus can deliver us, mga kapatid. So, yun yung pinaka-importante. Yes, it's important, alamin natin yung law. It's important, magpasalamat tayo sa Panginoon, nakita, ibinigay niya yung law para ma-recognize natin yung mga kasalanan natin. Ma-recognize natin kung ano yung weakness natin. And now, it's time for us to seek help from Him sa ating Panginoon. Going back sa title natin, mga kapatid. Hidden struggles. Mahilig tayo magtago ng struggles natin, di ba? Especially sa mga struggles natin with sin. Right? Ayaw naman nating sinasabi yun eh. Ayaw naman nating pinapangalandakan that we are struggling with sin. Hindi naman tayo proud doon. But if you keep hiding those things, it will eat you whole. Mas lalong lalaki yan sa buhay mo. Sabi nga natin, sin will seize the opportunity to deceive you even more. Okay? Yung mga challenges, yung mga struggles sa buhay ng isang Kristiyano, they are normal. Okay? What's not normal, kung ang tagal-tagal mo ng struggle yon, wala pa ring nagbabago kasi hindi mo ginagawan ng paraan. Okay? Hindi ka nag-ask ng help. You're not seeking help. Okay? So, pwede siguro, dito sa Encounter, we offer, may mga life groups tayo, mga kapatid. Kung medyo mas malalim talaga, andyan si Sir Arnold. Mag-usap tayo sa room. Ganon. But, as students, meron tayong dito, meron tayong mga support groups. Di ba? Join one. It will help. Be consistent with your fellowships, mga kapatid. And be connected with God. Para kahit anong challenges ang dumating sa buhay mo, kahit anong struggles ang dumating sa buhay mo, hindi ka mawawala. So can we do that, mga kapatid? In this relationship na meron tayo sa ating Panginoon, it's not a smooth sail. Okay? There will be bumps. At ang lang dito, huwag mong solohin, huwag mong itago yung mga bumps na yon, yung mga struggles na yon sa buhay mo. Seek a support group. Seek help. Especially, seek mo yung help ng ating Panginoon. Okay? So, with that, mga kapatid, maraming salamat, magandang umaga, at sana ay mabless tayong lahat.